Mga Lods! Welcome back sa channel. Ngayon, pakuusapan natin ang isa sa pinaka-mind-blowing, emotional at meta na webtoon or manhwa. Ito ang Omniscient Reader's Viewpoint o ORV. Imagine, isang tao lang ang nagbasa ng isang web novel hanggang sa huling kabanata. Tapos bigla, naging totoo ang buong kwento. Apocalypse, monsters, dokaebi, at isang sistema na parang live stream ng buhay at kamatayan. Kung di mo pa nababasa o napapanood, ito yung kwento na magpapatanong sa'yo. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging reader ng isang kwento? At paano kung biglang naging totoo ang binabasa mo? Ready na ba kayo? Let's dive in! Kung ready ka na sa pinakamalupit na ride sa mundo ng manhwa, let's recap mga Lods! Ang kalye ng lungsod ay lubhang nasira at naiilawan ng pagsikat ng araw habang ang malaking halaga ng alikabok na naibato sa hangin na hinaluan ng usok ay lumilipad-lipad sa paligid at makikita ang maliliit na particle na kulay lila. Ang malaking bato na halimaw ay gumagalaw pasulong ng napakalakas na bilis, pinuputol ang hangin at sinisira ang lahat sa dinadaanan nito. Ang mga mata ay kumikinang na kulay pink, itinuturo ang malaking sungay pasulong. Isang malaking mutant mantis ang nakatayo sa kanyang lugar, itinaas ang ilang paa pataas at kumukuha ng fighting stance sa gitna ng kalye sa tabi ng ilang tindahan, naghahanda na sumalakay. Ang malaking bato na halimaw ay papalapit ng malakas na bilis sa mantis na nagbuka ng mga braso sa magkabilang gilid at rustong pumalag, at ang halimaw na bato mabilis itong lumalapit. Itinuturo ang sungay sa direksyon nito. Ang tindahan na matatagpuan sa isa sa mga kalye ng lungsod ay hindi gumagana. Nabasag ang mga bintana at kalahating walang laman at nawasak ang mga estante, kahit ang ilaw ay naka-on pa sa loob. Ang kamay ay mabilis na nagwalis ng lahat mula sa mga estante ng tindahan. Ipinapadala ito sa malaking bag na puno ng napakaraming iba't ibang pagkain na hawak sa kabilang kamay. Hinawakan ni Doc mula sa mga estante para tulungan ang sarili, patuloy na hawak ang bag at inilalagay pa ng marami pang lata rito habang sa kanyang bibig ay may hawak na slimy na bagay na hindi maunawaan ng hugis, berde ang kulay. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo, kinuha ang maraming package sa mga kamay at naglakad pasulong ng may kumpiyansa, gumagalaw sa pagitan ng mga estante ng tindahan at naisip na sapat na ito. At nagbabawala ang system notification na lubhang marumi ang lupa sa lugar ng senaryo na ito at kailangan niyang pigilan ng paghinga at makarating sa metro ng mabilis hanggat maaari. Patuloy na naglakad si Doc sa tabi ng ilang walang laman na estante, tumitingin ng may kumpiyansa pasulong at naisip na sa oras na matapos ang epekto ng item ay nasa subway na siya. Sobrang tagal niya sa pagpapalit ng damit at sa oras na iyon ay inanunsyo ng system notification ang item na nasa kanyang bibig na ang baga ng unggoy na Elaine na nag-aalis ng lason sa katawan sa loob ng 20 minutos kapag inilagay sa oral cavity. Nasa parehong lugar pa rin si Doc nang bigla niyang pansinin ang boses mula sa gilid na nagsasabi ng hindi maunawaan. Kaagad pagkatapos niyon ay mabilis siyang lumingon at tumingin ng diretso pasulong patungo sa bintana sa likod ng mga walang laman na estante ng tindahan kung saan patuloy na naririnig ang boses na humihingi ng tulong. Patuloy na nginunguya ni Doc ang asul na baga ng unggoy sa kanyang bibig, tumingin sa gilid ng may gulat na tingin na puno ng kalmo, patuloy na hawak ang ilang bag ng pagkain na nakaunat sa harap niya. Sa mismong harap niya, sa likod ng ilang estante, biglang lumabas ang isang babaeng nanginginig at nakamask, gumagapang patungo sa kanya at naisip niya na buhay na tao iyon. Nasa sahig pa rin ito, nanginginig dahil sa pagod at bahagyang itinaas ang ulo, tumingin ng diretso pasulong ng may kawawang tingin habang nakakuyom ang kamao. Pamamagitan ng mask ay sinabi niyang iligtas siya. Isang beses na itinulak ni Doc ang paa niya na nasa itim na sapatos mula sa lupa at iniwan ng maliliit na debris sa ilang alikabok. Tumakbo siya pababa ng kalye ng napakalakas na bilis, pinapawi ang usok sa iba't ibang direksyon. Dumaan sa mga bangkay ng mga tao habang hawak ang ilang bag ng pagkain sa kamay, patuloy nang inunguya ang baga ng unggoy at may kumpiyansa at nakakatakot na tingin pasulong habang sa kanyang likod ay isang pagod na babaeng halos hindi na makahawak sa kanyang balikat.
Patuloy na tumakbo si Doc pasulong sa kalye ng napakalakas na bilis, mabilis na nagpapalit-palit ng paa habang may malaking halaga rin ng alikabok na hinaluan ng usok sa paligid at maraming bangkay ang nakahiga sa paligid at naisip niya na nawasak na ang Oksu Ground Station at ang pinakamalapit na pasukan sa subway. Bigla siyang tumigil sa lugar, nag-slide sa tiles mismo bago pa ang pagbaba patungo sa subway station habang patuloy na nasa likod niya ang pagod na babae at sa kanyang kamay ay hawak ang ilang bag ng groceries at naisip niya na nasa Gumho station siya. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Ang hagdan ay pababa patungo sa railing at sa ibaba ay nakasulat na ito ay Gumho Station pero sarado ang roller shutter habang may ilang purple particle na lumulutang sa paligid at patuloy na bumabalot ng usok ang lahat sa paligid at naisip niya na talagang masama at malapit na rin dito. Mabilis na lumingon si Doc sa gilid, patuloy nang inunguya ang baga ng unggoy at tumingin ng diretso pasulong ng may seryosong tingin habang patuloy na nasa likod niya ang babae at naisip niya na ang tamang daan ay nasa kabilang panig. Bigla siyang bahagyang lumingon pabalik, tumingin ng may malaking gulat sa babaeng nasa likod niya na nagsabing kailangan ng fourth. Pagkatapos ay mabilis niyang idinagdag na ang fourth exit na nasa parehong kalye sa kabilang panig ay may medyo malaking bubong at matarik na pagbaba pababa. May ilang tao na nakatayo malapit sa metro gates at sinubukang isara ito ng mabilis hanggat maaari, naglalapat ng malaking puwersa gamit ang mga kamay. Halos sarado na ang gate ng mabilis at kasama ng malas hanggang sa sahig habang malaking halaga ng alikabok ang patuloy na lumulutang sa paligid. Sa parehong sandali ay lubhang nagulat ang lahat sa nangyari dahil bago pa man tuluyang sarado ang gate ay biglang sinandalan mula sa ibaba ng isang mahabang stick na lumitaw na parang bigla mula sa wala sa huling segundo. Ang mga tao sa kabilang panig ay nanatili sa kanilang mga lugar at bahagyang iniyuko ang ulo pababa, hindi nauunawaan ng nangyayari ngayon habang tinitignan ng stick na humaharang sa malalaking pinto ng metro mula sa pagsara. Ang tatlong pinakamalapit ay patuloy na tumitingin sa stick mula sa ibaba ng gate at lubhang nagulat nang sabihin sa kanila ni Doc na buksan ng pinto. Pagkatapos ay mula sa kabilang panig ng gate ay narinig ang mga sigaw na hindi at hindi siya kabilang dito at dapat silang umalis parang sprat sa garapon, hindi nila kailangan ng tao rito. At si Doc ay nasa labas at nakatayo habang hawak ang kamay ng babae at patuloy na hawak ang parehong baga ng unggoy malapit sa bibig at may kumpiyansa na tingin pasulong ay sinabing sugatan siya kasama niya at wala siyang pakialam. Pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ng kamay niya ang parehong baga sa kanyang bibig at tumingin pasulong ng may nakakatakot na tingin habang iniisip na kakaiba ito at hindi nila binapayagan dahil sa dami ng tao sa loob pero dapat walang ganitong plot twist. Pagkatapos ay mabilis niyang ibinaba ang kamay pababa at hinawakan ng mismong stick na humaharang sa pagsara ng metro gate, pinisil ito sa kamay ng may malaking puwersa. Lubhang nagulat ang mga tao sa loob sa nangyayari at bahagyang lumayo pabalik habang sumisigaw sa gulat. Habang si Doc ay may malaking lakas at may bingi na galaw ng kamay na hawak ang stick, ay itinaas ang mga pinto hanggang kalahati. Kaagad pagkatapos niyon ay tumakbo agad palayo sa takot ang mga tao sa kabilang panig at sumisigaw na dapat silang lahat umalis. At si Doc na nagbukas ng mga pinto ng subway ay pumasok ng buo kasama ang babae at hawak ang ilang package sa mga kamay. Inayos niya ang seryoso at hindi nasisiyahang tingin ng diretso pasulong, patuloy na hawak ang nasugatan na babae gamit ang braso nito ay nakapatong sa kanyang leeg at patuloy nang inunguya ang baga ng unggoy hanggang sa mag-notify ang system notification na pumasok na sa safe zone. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. May ilang puting bag na puno ng groceries na nakatayo malapit sa saradong metro gates. Nakaupo ang babae sa sahig, nakasandal ang likod sa dingding at hawak ang mga kamay mula sa ibaba. Ibinaba ang ulo habang malaking halaga ng pawis ang tumutulo sa kanyang muka. At si Doc na nakasquat ay lumapit sa kanya. Tinanggal ang mask nito at inabot ang baga ng unggoy nang may kumpiyansa na sinabing ilagay niya ito sa bibig. Mahirap na makapag-recover ng buo mula sa epekto ng lason.
Pero kahit papaano ay inineutralize nito. Kaagad na sinunod ng babae ang payo. Ipinikit ang mga mata ng may pagod na tingin at inilagay ang baga ng unggoy sa bibig. At patuloy na nakaupo si Doc sa parehong lugar. Tumitingin ng diretso pasulong ng may seryosong tingin at walang emosyong mukha habang iniisip na sa Ways of Survival ay may katulad na additional characters at taya niya na original na may tsansa siyang mamatay rito. Pagkatapos ay bigla niyang binuksan ng malapad ang mga mata. Tumingin pasulong ng may malaking interes at naisip na susubukan niyang tingnan ang description ng character. Habang bigla mula sa wala ay lumitaw ang boses na nagsasabing, "Nandyan yung lalaki!" Kaagad na lumingon ang babae sa gilid habang nasa parehong posisyon at si Doc ay lumingon din sa parehong direksyon ng may malaking gulat. Habang nakatayo mismo sa harap niya ang isang lalaki na naka-business suit kasama ang dalawang taong tumakas kanina, may hawak na flashlight na nakatutok sa direksyon nila. Ang paa sa klasikong itim na sapatos ay kumuha ng huling hakbang para tumigil sa lugar, habang may metal pipe na nakatayo sa tabi. Ang lalaki na naka-business suit ay nakatayo ng may arrogant na tingin. Bahagyang itinaas ang ulo at ipinakita ang ngipin. Pinikit ang mga mata. Ang isang kamay ay nasa bulsa. Hindi naunawaan kung ano ang problema at sino ba siya, habang ang ilang tao sa likod niya ay armado ng bats at pipes at ang isa ay patuloy na nagtuturo ng lantern pasulong. Patuloy na nakaupo si Doc sa parehong lugar. Tumitingin ng diretso pasulong ng may disappointed na tingin at pinaikot pataas ang mga mata sa kasinabing, "Well, kung tinanong niya." At sa sandaling iyon ay lumitaw mismo sa harap niya ang system notification window na nagpapaalam tungkol sa constellation na Prisoner of the Golden Headband na nakakunot sa pagdating ng hindi inanyayahang bisita. Nasa parehong lugar pa rin siya nakasquat. Ang isang braso ay nakapatong sa lupa at sinabing siya si Kim Diaka. At ang lalaki na naka-business suit na may mga kamay sa bulsa ay sinabing, "Mukhang iyon ang pangalan." At sumugot siya oo. Pagkatapos ay nagkaroon ng katahimikan sa kwarto. Kaagad pagkatapos niyon ay binuka ng malapad ng lalaki na naka-business suit ang bibig ng may hindi kasiyahan, tumingin ng diretso pasulong ng may condemning na tingin at sinabing walang nagtatanong sa kanya tungkol sa kanya at sinabing inaakala niyang siya ay superior. Ang lalaki na nakatayo sa likod niya ay tumingin ng diretso pasulong ng may gulat at sinabing, "Ito yung parehong babae." Patuloy na nakaupo si Doc sa tabi ng babaeng lubhang pagod at exhausted at patuloy nang inunguya ang baga ng unggoy. Habang nagpapatuloy ang dialogo na siya ay mula sa grupo ng mga ekstranyos at kailangan nilang ibalik siya. Tumingin ng lalaki na naka-business suit sa gilid ng may seryosong tingin. Bahagyang nakabuka ang bibig sa isa pang lalaki pagkatapos ay biglang ngumiti at sinabing, yun nga ang iniisip niya at napakatuso nilang mga tao at ginawa ito ng walang permiso niya pagkatapos ng lahat ng narinig at nakita. Nagsimulang mag-isip si Doc na katulad na obvious villain ang makikita sa maraming obra sa post-apocalyptic genre. Patuloy na nakaupo sa parehong lugar, bahagyang lumingon sa gilid hanggang sa matawa ang isa sa mga taong nakatayo sa harap niya at sinabing humihingi siya ng tawad at si Chelsea dapat ang gagawa niyon at naisip niya na walang ganitong karakter na may katulad na pangalan at dahil hindi niya naaalala ay malamang hindi siya namumukot sa alang. Bahagyang lumingon pabalik si Doc at nakita ang mga bag na puno ng pagkain sa likod niya habang iniisip na ang idea na mangyayari ang mga reckless na krimen dahil lang malapit na ang Armageddon ay parang cliche sa kanya at sinabihan siyang ibigay ang babaeng iyon at hindi niya naiintindihan kung ano pa. At sinabi ng isa na mukhang pagkain pa, iginiit sa lugar mula sa itaas pababa. Bahagyang binuksan ng mga mata ng may arrogant na tingin at sinabing dapat iwanan lang ng dalawang ito at lumayas na para mailigtas nila ang balat niya. Tumingin si Doc pataas ng may dissatisfied na mukha diretso sa ulo habang tumutulo ang pawis sa pising niya at naisip na gayunpaman sa realidad ay mas stereotypical pa ang pag-uugali ng mga tao kaysa sa imahinasyon na hindi naman sa kanya ay positibong trend. At nag-notify ang system notification window tungkol sa constellation na Prisoner of the Golden Headband na naiinis sa pagdating ng mga taong ito. At ang constellation na The Devil-like Judge of Fire ay galit sa kawalan ng hustisyang ginagawa. Sa parehong sandali ay itinaas ni Doc ang kamay patungo sa stick na nakahiga sa gilid sa sahig at sinabing, ngayon ay alinman sa sama niyon. Habang nag-notify ang system notification window na nilikha ang surprise scenario sa kahilingan ng mga constellations. Pagkatapos ay sinabi ni Chelsea na nakatayo mismo sa harap niya ng may arrogant na tingin na mukhang may problema sa pandinig. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. At tumayo si Doc sa parehong paa at hawak ang iron stick sa kamay, nakatayo sa lugar ng may kumpiyansa na tingin na handa sa laban at naisip na alinman sa mga lalaking ito.
Lumitaw ang ilang asul na system notification sa itaas ng ulo niya at nagpapaalam na ang devil-like Judge of Fire constellation ay naghihintay ng makatarungang hatol. Dalawang kamao na gumagalaw patungo sa isa't isa ng malakas na bilis na may brass knuckles sa mga ito ay nagtagpo sa dulo at malaking halaga ng sparks at usok ang lumipad sa lahat ng direksyon habang sinabi ni Cholsu na mukhang naniniwala siya sa sarili. Nakatayo sa parehong lugar, itinaas ang mga kamay pataas sa ulo at ang brass knuckles ay parang kumikinang at malawak na ngumiti ng may arrogant na tingin habang tumitingin ng direkta pasulong na sinasabing talagang akala niya kung hindi siya mag-flash ng tako ngayon ay tatapusin niya sila. At lumitaw ang system notification window sa ibaba na nagpapaalam tungkol sa prize scenario na eliminating interference at ang mga kondisyon nito. Patuloy na nakaupo ang babae sa parehong lugar, nakasandal ang likod sa dingding at humihinga ng malalim habang patuloy na hawak ang baga ng unggoy sa bibig. Ang mukha ni Cholsu ay malubhang deformed dahil sa malakas na suntok na natanggap mula sa gilid ng kamao at mula sa bibig at ang mga mata ay pumaikot pataas at naging puti. Kaagad pagkatapos niyon ay tumayo si Doc pagkatapos ng suntok at ibinaba ng malaki ang kamao at ang kalaban ay lumipad sa dingding ng malakas na bilis. Sinisira ang lahat sa dinadaanan at nahulog na nakabuka ang mga paa at braso sa gilid habang sumisigaw sa sakit habang tinatawag siya ng mga tauhan. Nakatayo si Doc sa gitna ng kwarto na may stick sa mga kamay at kamao na nakakuyom mismo sa harap ng dibdib habang ang iba pang tao mula sa metro sa paligid niya ay nagsasabing masamang tao siya at imposible iyon. Walang gasgas sa kanya kahit gaano karaming beses siyang bugbugin at hindi nila naiintindihan kung sino siya at sino ang sponsor niya. At naisip niya na ang pagkakaiba sa level ng characteristics tulad ng endurance, strength at agility ay lumilikha ng malaking pagkakaiba sa combat power. Pagkatapos ay patuloy na naisip na ngayon ay may ilan sa 3 indicators na katumbas ng 33 habang ang overwhelming majority ng characteristics ng mga lalaking ito ay nasa single digits. Ang iba pang survivors mula sa metro ay nakahiga sa sahig, lahat bugbog at pagod, hawak ang kanilang nasugatan na parte at may takot sa mukha na sinasabing talagang masama at tinututukan ng mga paa at hindi na sila makagalaw. Si Cholsu na hindi pa nakaalis pagkatapos ng impact ay malapit sa dingding habang naisip na kahit ang lalaking sponsored ng constellation ay lubhang nagulat sa nangyari at natakot sa nakita. Pagkatapos ay patuloy na naisip ni Doc na hindi niya malalampasan ang gap na iyon at si Cholsu ay lubhang galit at kinagatang ngipin ng may hindi kasiyahan habang nakatitig ng diretso pasulong ng may galit na tingin habang lumitaw ang character notification window sa tabi niya na nagpapakita ng information tungkol sa character. Sa parehong sandali ay nakakuha ng atensyon mula sa constellation ng sponsor na Monarch of the Small Fries at naisip niya na sa lahat ng sponsors ay siya ang pinili. Patuloy na nakatayo si Doc sa lugar ng may matigas na tingin, hawak ang stick sa kamay at sinabing, "Ikaw ba ang Cholsu, leader ng Chengdu Group?" At si Cholsu na patuloy na malapit sa dingding sa sahig ay bahagyang tumingin pataas ng may takot na tingin at sinabing mukhang kilala nila ang isa't isa. Patuloy na naisip na halatang sa mga miyembro ng Chengdu Group ay ito ang pinakatanga pero dapat ay pinatay na ni Jung Hyuk sa original plot. Pagkatapos ay patuloy na nakatayo sa parehong lugar ng may arrogant na tingin, tumitingin pababa mula sa itaas habang pinapanood siya at naisip na buhay pa rin siya kahit papaano. At si Cholsu na nakaupo mismo sa harap niya ay sinabing naalala na niya at isa siya sa mga taong pumatay ng maraming tao. Pagkatapos ay idinagdag na sa ilang kadahilanan ay parang pareho sila sa kanya. At pagkatapos marinig iyon ay parang nagbago ang tingin nila at nagpahayag ng galit at hindi kasiyahan. Nawala si Doc sa sariling iniisip at naisip na baka pagkatapos ay naalala ang mga pangyayari sa nakaraan kung saan hawak ng mabibigat na bagay sa kamay at lubhang natakot sa nangyayari.
Pagkatapos ay tumingin pasulong ng may arrogant na tingin habang may lalaking nahulog mismo sa harap niya at malaking halaga ng dugo ang tumulo sa ulo at ilang taong walang mukha na makikita lang ang mga mata ay inabot ang mga kamay pasulong at nagdurusa sa sakit. Pagkatapos na maalala ang nakaraan ay lalong nag-isip at nawala sa sariling iniisip na maaari siyang magpakita ng awa. Pagkatapos ay hindi na niya naalala ang image ni Kim na may arrogant na mukha parang demonyo, hawak ang kamay sa leeg at malawak na ngumingiti habang tumitingin pasulong na parang baliw na sinasabing dapat siyang maging honest at gusto lang niyang tingnan. Pagkatapos na maalala lahat ng iyon ay muling lumubog ang new Doc sa sariling iniisip at naisip na maaari siyang magligtas ng mga taong iyon. Sa parehong sandali ay naputol ang kanyang iniisip ng system alert na nagpapaalam tungkol sa fourth wall na nag-block ng bluff ng character ni Chol-Soo. Kaagad pagkatapos niyon ay itinuhod ang matulis na stick ng direkta sa braso ng kalaban, ipinako ito sa dingding habang dumadaloy ang dugo sa buong lugar. Nakaupo si Chol-Soo sa parehong lugar, nakasandal ang likod sa dingding habang ang kanyang kamay ay patuloy na nakapako sa dingding gamit ang malaking stick at sumigaw ng malakas sa sakit, nakabuka ng malapad ang bibig. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. At si Doksha na mahigpit na hawak ang mismong stick ay nakaupo sa harap niya sa isang tuhod at may dissatisfied na tingin na sinabing nasa sitwasyon siya kung saan hindi siya makakabukas ng bibig ng walang permiso. At nag-notify ang system notification na ang constellation na Monarch of the Small Fries ay natutuwa at nag-sponsor sa halagang 100 coins. Nakaupo si Chol-Soo sa parehong lugar. Tumigil sa pagkilos habang nakapako ang braso sa dingding habang si Doksha ay inilagay ang paa sa dibdib niya. At may arogante na tingin bahagyang iniyuko ang ulo pababa at naisip na noong una ay balak niyang suntukin lang siya isang beses pero nagbabago ang mga pangyayari at naisip na sa kasamaang palad ay kilala ang constellation ng Monarch of the Small Fries sa hindi pag-aalaga sa mga incarnations nito. At nag-notify ang system notification na 2 minuto na lang bago matapos ang additional scenario. Lahat ng iba pang survivors sa subway ay nakaupo sa kanilang mga upuan. Lahat bugbog at pagod, hawak ang masakit na parte. At naisip ni Doksha na siya ay masochist na hinahamak na tinatanggap bilang protege ang isang angkop na tanga para paglaruan at mag-enjoy sa pagkatalo niya sa ibang incarnations. At ang system notification na lumitaw sa sandaling iyon ay nagpapaalam sa constellation na Monarch of the Small Fries na natutuwa sa kanyang mga aksyon. Mabilis na lumingon pabalik si Doksha, tumitingin pasulong ng may dissatisfied na tingin at ang babaeng dinala niya ay nasa parehong lugar, nakasandal sa dingding at lubhang pagod hanggang sa isa sa mga tauhan ni Chol-Soo na tumayo ng buong taas, nakabuka ng malapad ang bibig ay sumigaw na dapat siyang tumigil at palayain ang kanilang leader. Patuloy na humihinga ng malalim ang babae at nakaupo sa sulok, nakasandal sa dingding, bahagyang iniyuko ang ulo pababa at nginunguya ang baga ng unggoy habang nawala si Doksha sa sariling iniisip at naisip na mahina ang mga tao. Pagkatapos ay lumitaw sa isip niya na sa ilang kadahilanan ay kayang gawin ng mga mahihina tulad niya ang ganitong kawalang katauhan at lumitaw ang mga alaala kung paano nagpatayan ng mga tao sa carriage na kanyang sinakyan at ang iba ay tumakas lang sa takot. Pagkatapos ay nagsimulang alalahanin ang mga kamakalang pangyayari nang lumingon si Chol-Soo sa kanyang tauhan at sinabing iniisip niya ang isang bagay na ginawa nila walang permiso niya. Tuso silang mga tao. At sa sandaling iyon habang nalulubog sa iniisip, naisip ni Doksha na sila rin ay justified lang dahil nawasak na ang mundo. Pagkatapos ay parang nabaliw na hinawakan ni Doksha ang kwelyo ng kalaban at tumingin pasulong ng may galit na tingin na puno ng puot at sinabing bakit niya ginawa iyon, pero siya ay dumudugo at tahimik lang. Si Chol-Soo ay halos walang malay habang namumula ang mga mata at bugbog ang buong muka at nanatili lang na tahimik at naisip ni Doksha na gumagana sila sa instinct. Patuloy na dumudugo si Chol-Soo habang nakapako ang braso sa dingding at ibinaba ang ulo sa pagod at sinabing patayin na lang siya at sa kanilang mundo ay lobo ang tao sa kapwa-tao.
At si Doksha na nakaupo sa harap niya ay patuloy na hawak ang kwelyo at nakapatong ang isa pang kamay sa binti niya habang naisip na tama siya at naisip na hindi dahil sa instinct ang ginawa ng lalaking ito. Biglang lumingon si Chelsu sa gilid at ipinikit ang mga mata habang dumadaloy ang dugo mula sa ilong at bibig at sinabing ito ay mundo kung saan nagkakainan ang mga Monggol. At patuloy na naisip ni Doksha na sa harap niya ay ang tingin ng isang taong laging nasa kawalan ng pag-asa kahit bago pa mawasak ang mundo. Igayat pagkatapos niyon ay pumasok si Doksha sa sariling iniisip at naisip na katulad lang siya niya habang naaalala ang mga pangyayari noong nakaraan kung saan pagkatapos ng klase ay nakaupo siya sa sahig na marumi at nagbabasa ng nobela. Nakatayo si Doksha sa ibabaw ng natalong kalaban at tumingin sa direksyon nito. Pagkatapos ay may arogante na tingin, bahagyang iniyuko ang ulo pababa, itinaas ang paa at naisip na mukhang may sense ang sinasabi nila. At sa sandaling iyon, sa labas ng system notification window ay nagpapaalam na 10 segundo na lang bago matapos ang additional scenario. Pagkatapos ay lumitaw sa isip niya na kahit papaano ay matatapos ang mundo at malakas na sigaw at tunog ng pagpatay ang umalingaw-ngaw sa buong lugar ng metro. Pagkatapos ay nag-notify ang system na natugunan ang conditions para sa pag-clear ng additional scenario at natanggap ang 300 coins. Nasiyahan ang constellation na Monarch of the Small Fries at inidagdag pa ang donasyon na isa pang 100 coins. At ang mga tauhan ni Chelsu na may takot sa mukha ay yumuko tungo sa kanilang patay na leader at sinabing hindi kailangan ng ganitong kalupitan. Lumapit si Doksha sa babaeng dinala niya rito at may walang emosyong mukha ay itinapon muli ito sa kanyang likod at naisip na kaya siya napilitang mabuhay ng bagong buhay. Pagkatapos ay nakatayo sa dalawang paa, tumingin pababa ng may arogante na tingin habang nasa likod niya ang babae at may mga bags ng groceries sa mga kamay, ay sinabing dapat silang hatid sa grupo nila. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!